Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu annahu adlun qad adala wa hakamun qad fasala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa sayyidu ibadihi wa salatullahi alayhi wa ala ashabil kisa'il ladina tahharahum tathira wa farada alayna ta'atahum. Assalamu ala al-Husayn wa Ali ibn al-Husayn wa auladil Husayn wa ashabil Husayn. Mga mahal naming kapatid, mga mahal naming tagapakinig, tagapagsubaybay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alam niyo po mga mahal naming kapatid, ang pagsasalaysay o ang pagkukwento ng kasaysayan sa mga patungkol sa mga unang panahon o mga unang nasyon, ito po ay ipinag-uutos ng ating relihiyon. Ang pagsasalaysay sa mga kasaysayan ng mga naunang nasyon, mga naunang tao o mga naunang ummah, mula kila Adan, Nuh, Hud, Idris, hanggang sa Nabiullah Ibrahim alaihimussalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihimussalam, lalong-lalo na ang mga panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam at ng kanyang ahlul bait at ang kanyang mga sahaba. Ang unang-unang batayan po na ito ay pinag-utos ay ang mismo ang wika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kaya, O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usugin ni Allah, magsalaysay ka sa mga umma mo sa pag-aasang mag-iisip sila, rajaan an yatafakkaru, upang hindi sila makapagsinungaling at sila ay mailayo mula sa kaligawan at kadiliman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanya po itong idiniin sa sangkatauhan na dapat po tayong mga sangkatauhan ay makakuha ng ibrah, ng aral o leksyon mula sa mga naunang nasyon. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang malalhating bersikulo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa'tabiru ya ulil absar. Kayong may mga pananampalataya, kayong may mga basira, foresight, kumuha kayo ng aral. Tayo po ay binigyan halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi po natin gamitin ang ating binigay niyang karunungan sa atin, gaya ng pandinig at ang akal, talaga po tayo ay mapapa-impyerno tulad ng mga sila, mga naunang ummah. Wal'iyadu billahi min dalik. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mulk na ang mga tao na naninirahan sa Sa'ir, sila po ay nagsabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Kung sana noon ay ginamit namin itong pangdinig, itong pag-iisip, itong itong aming mga utak, hindi sana kami mapapabilang sa mga ninirahan sa apoy. Mga mahal naming kapatid, isa po sa mga kasaysayan na hindi dapat baliwalain
at minarapat po talagang itanim sa ating puso at minarapat po nating pag-aralan ay ang pangyayaring naganap, ang pinakamasakit na naganap sa buong kasaysayan ay walang iba kundi ang Waqi'atu Taff o ang Waqi'atu Karbala. Ang pangyayari sa lupang Karbala na ito ay sakop ng bansang Iraq. Hindi po natin mabibigyan ng halaga ang bawat bagay kapag hindi po natin alam. Unang-una sa lahat, kung hindi po natin alam, paano po natin mabigyan itong ng importansya? Ano po ang nangyari sa Karbala? At bago po yun, ano po ang mga kadahilanan? No? Sa pangyayaring ito, kinakailangan po nating suriin ano po ang sir o ang al-haq, al-hakika, no? Ba't naganap itong pangyayari sa Karbala? Sino-sino ang mga tao na nakipag-alsa o lumaban sa mga hindi karapat-dapat maging authority, no? Hindi karapat-dapat mamuno sa reliyong Islam. Una-una, kailangan po natin kilalanin kung sino po si Hussein. Sino si Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan? Sino ang kanyang mga tauhan? At sa kabila naman, sino si Imam Hussein alayhi salatu wassalam? Ano ang kanyang adhikain o ang kanyang mithiin? Sino-sino ang kanyang mga kasamahan? Sino-sino ang mga nakipagtanggol sa kanya? Alayhi salatu wassalam. Ang una pong batayan natin dyan ay walang iba po kundi ang Quran, kundi ang maluwalhating Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Imam Hussein ay binanggit po ng maluwalhating Quran. Una-una dyan ay ang Suratul Ahzab, al-aya al-thalith wa thalathun. Ika-33, versikulo ng Suratul Ahzab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Siya po ay kabilang sa mga tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala na ahlul bait. Sa ayang ito, ang tanging hangarin o irada ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang nais, no? Nagnanais lamang si Allah subhanahu wa ta'ala na mag-alis sa inyo ng dumi, kasagwaan, o kayo ahlul bait ni Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagnanais sa inyo ng pagdadalisay. Kayo ay idadalisay ang inyong mga kaluluwa o ahlul bait ni Propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam na walang matitira matapos niyon na isang karumihan. At si Imam Hussein, binanggit din po ng maluwalhating ayah, bersikulo, doon sa ayatul mubahala, no? Sa surah Ali Imran, ayat 61. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Abna'ana wa abna'akum. Siya po ay, at ang kanyang panganay na kapatid na si Imam Hasan ibn Ali, alayhi salatu wassalam, sila po ay tinaguriang bilang mga anak ni Propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At ang kanilang ama, ang Amirul Mu'minin, Sayyidul Muttaqin, As-Sayyidu fid dunya wal akhirah, ay tinaguri ang nafs, sarili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ina nila, ang ina ng Imam Hasan, Imam Hussein, ang asawa ng Amirul Mu'minin, anak ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa ayat nito, nisaan na wa nisaakum, no? Bilang representative ng kababaihan ng reliyong Islam. Pangatlo po,
nabanggit din po ng maluwalhating Quran, ng maluwalhating bersikulo, ayon sa mga kitab tafasir ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, isa doon sa mga tafsir na yun, patungkol sa tunay na kahulugan ng Al-Kawthar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Ang Kawthar doon ay ang Fatimatu Zahra, Sayyidatu Nisa'il Alamin, at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga supling, alayhimus salatu wassalam. Pangalawang resources po na maaari nating pagkunan kung sino po ang Imam Hussein ay mismo ang kanyang lolo, ang sunnah, ang hadith ng kanyang lolo. Ano po ang sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam patungkol sa Imam Hussein? Isa po sa mga tanyag na narasyon between Shia and Sunni ay ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Husainu minni. Sa ibang narasyon, Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Si Husain ay nanggagaling sa akin, ay mula sa akin. At ako naman, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wa sallam, ay nagmumula o nanggaling o mula kay Husain. Mula kay Imam Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Sino man ang magmahal kay Amir Husain, kay Imam Husain alayhi salatu wassalam, katotohanan siya ay mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna hubbal Husain wa ali baytihi. Naniniwala po ang mga ibang kamusliman, lalo na ang mga sila sumusunod sa 12 imam o ang 14 na mga ma'sum alayhimus salam, na ang hadith na ito, itong kababanggit lamang natin na Al-Husainu minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina, ito po ay nagpapahayag, kumbaga ito po ay nagpapahiwatig, nagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, no? Pagkakaisa ni Propeta sallallahu alaihi wa sallam at ni Imam Hussein sa usapang espiritual. Kumbaga ang kanilang spiritual ay iisa lamang. Ngunit ang totoo niyan, mula pa sa mga nur, sa ibang riwaya, ay isa lang po ang kanilang pinanggalingan. Ganon din po ang kanyang ama. Lahat po sila ay mula sa iisang nur. At ang hadith na ito, tumutukoy na ang sino man magmahal sa Imam Hussein ay mamahalin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagdududa po. Ganon din po ang kanyang ama na si Amir Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Siya po yung nagiging hiwalay sa batil at katotohanan, sa iman at nifaq. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wa sallam, Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafiq. O Ali, ang tanging magmamahal sa iyo ang tunay na mu'min, ang tunay na mananampalataya. At walang magagaalit sa iyo, kundi ang hipokrito sa ummat ko. Yan po ay napakalinaw na hadith at tanyag na tanyag po yan sa lahat ng sekta ng kamusliman. Ang mga ibang historiador o ang mga muarrikh, ganun din po ang mga sila muhakkikun, itong patungkol sa hadith na wa ana min Husain, ito po ay tumutukoy sa kaligtasan ng Islam dahil sa pakikipaglaban ni Imam Hussein laban kay Yazid, laban sa pamumuno at pamamahala nito, laban sa paniniil, kawalang justice, no, injustices,
korupsyon at mga bid'ah, mga fasad na ginawa nito sa sambayanan ng kanyang lolo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kung atin pong titingnan itong mga bago pa man maganap itong pangyayari sa Karbala, sabi pa ng mga ibang inspirational speaker, no? Ito po ay ang pulot dulo nito kung bakit nangyari itong hindi ka nais-nais nangyari sa Karbala. Ito ay resulta ng pag-aagaw o pag-agawan ng caliphate, ng khilafat doon sa panahon ng Saqifa Bani Sa'idah. Mula noon hanggang sa panahon ni Imam Hasan, hanggang sa panahon ni Imam Hussein, alaihimussalatu wassalam, nakatanim na po ang mga gawaing hindi kaaya-aya, ang mga korupsyon, ang mga bid'at, ang mga fasad. No? Ang gobernador ng Madina, no, nautusan noon ng namumuno, pinuntahan nila ang Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Kumbaga, hihingin sa kanyang kamay ang pagbabayat para kay Yazid. Ang sagot po ng ating mahal na imam, Ayyuhal Amir, inna ahla baytin nubuwa wa ma'din ar-risala wa mukhtalaf al-malaika wa bina fathullah wa bina khatmullah wa yazidu rajulun, ito po yung mahal na syahid natin, wa yazidu rajulun fasikun syaribul khamr qatilun nafs al-muharrama mu'linun bil fisq laysa lahu hadhihi al-manzilah wa mithli la yubayi'u mithlah. Sinabi niya sa Amir, no? Tunay na kaming mga Ahlul Bait, kami ang may bahay, kami ang Ahlul Bait ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, at kami ang treasure ng risala. Kumbaga, kami ang binababaan ng wahi, ng revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kami ang makan, no? Kaya sinabi dito na wa mukhtalaful malaika, ang mukhtalaf al malaika ismu makan. Kumbaga, kami ay mga lugar, no? Lugar ng kumbaga, sila yung landingan o airport, labas-pasok ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi dito na at-taraddud daim dahaban wa iyaban. Makan lidukhul wa al-khuruj. Sila po yung hiningan ng permiso ng mga malaikat. Sinasalam sila. Wa yazid rajulun fasikun syaribul khamr qatilun nafsil muharrama. At si Yazid, siya ay fasik. Siya ay taong kurap. Syaribul khamr, palainom ng alak. Qatilun nafsil muharrama, pumapatay ng taong walang kasalanan. Mu'linun bil fisq, at ang kanyang paggawa ng fasad ay lantaran po niyang ginagawa ang korupsyon, ang anumang di ka nais-nais na bagay. Sabi ni Imam Hussein, laysa lahu hadhil manzila, itong kalipate, itong posisyon, itong pamumuno, itong management, itong pag-idara sa ummah, ang pamumuno sa Islam, pamamahala sa Islam, sa sambayanan ng aking pinakamahal na lolo sallallahu alaihi wa sallam, laysa lahu hadhil manzila, hindi po to nararapat sa kanya. Hindi yan nararapat sa kanya. Wa mithli, sabi ni Imam Hussein, wa mithli la yubayi'u mithlah, ang katulad ko ay kailanman hinding-hindi magbabayat, ay hinding-hindi manunumpang katapatan kay Yazid. Yan po ang una sa mga kadahilanan na siya po ay iniiwasan niya ang pagbigay bayat, sapagkat ang pagbibigay bayat sa isang tao ay parang kinilala mo siya, parang naging lehitimo
ang kanyang pamumuno. Ayaw ni Imam Hussein na kilalanin o bigyan ng autorisasyon ang kagaya ni Yazid para mamuno. Laysa lahu hadihil manzila. No? Yan po. Una-una po banggitin po natin, no, bago maganap itong pangyayari, ay dalawa sa mga pinakamabigat na kadahilanan ang nagtulak sa Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Although nabanggit natin, kakabanggit lang natin na itong mga sifat karakteristik ni Yazid, kung sino si Yazid, at ang kagaya ni Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Imam Hasan at ang Imam Hussein, sayyida shababi ahlil jannah, mga prinsipe ng paraiso. Sinabi po ng ating mahal na imam, no? Ito yung pagtutuwid, pag-reform sa mga mafasid. Ito po yung pangunahing layunin ng pagkikipaglaban ni Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Sabi po niya, inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zalima. Hindi ako lumabas mula Madina upang magsaya o magdulot ng katiwalian sa balat ng lupa. At hindi rin ako para gumawa ng kawalang katarungan. Wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang tanging dahilan ng aking pag-alis mula Madina ay upang maghanap ng pagwawasto sa sambayanan ng aking lolo para reformahin ang nasyon ng aking lolo sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang una. Pangalawa po, dagdag niya doon, uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar. Sa maluwalhating kataga ng ating mahal na Amir Hussein alayhi afdalus salati wassalam, ito po ay tumutukoy sa importansya, significance ng enjoining good. No? Sabi niya, uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar. At upang isabuhay at i-implement ang nakalimutan ng responsibilidad ng ummah na ito ang pag-uutos ng kabutihan, ang pagpapairal ng batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga pinag-uutos. At para ipagbawal ko sa kanila ang anumang ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang annahyu anil munkar. Ang ilayo ang sambayanang ito, ang umma Islamiyah, mula sa mga fasad, mula sa mga bid'at, mula sa mga katiwalian, kadiliman. Yan po. Dagdag po ng ating mahal na Amir Hussein alayhi salatu wassalam, wa asira bisirati jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abi Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Binanggit po ng ating mahal na Amir Hussein, at walang ibang paraan para matupad ito, para ma-implement ito, kundi ang pagsunod ko sa yapak, sa sunnah ng aking mahal na lolo sallallahu alaihi wasallam at sa aking mahal na ama. Parang sinabi po niya na hindi sunnah na mga naunang khulafa. Hindi sunnah ng Abu Bakr, ni Umar, o ni Uthman. Wa asira bisirati jaddi wa abi. Dalawa lang po ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sunnah ni Ali ibn Abi Talib Amirul Mu'minin sallallahu alaihi wa alihi assalam. Yun lang po. Kaya't sinabi niya, ito lang ang daan para wakasan ang mga katiwalian at hindi maayos na pamumuno ni Yazid at ang mga kampon nito. Ngayon, mga mahal nating kapatid, unang-una, kailangan po nating, gaya po lang sabi, kung balikan natin, dapat po nating pag-aralan itong sino si Hussein.
Ba't nangyari ang Karbala? Ano ang mayroon doon? Yan po mga kapatid. Ngayon puntahan po natin, ano ang mga mapupulotang aral sa kaganapang Karbala. Mga mahal nating kapatid, tayo po ay tinuruan ni Imam Hussein, unang pangyaring Karbala, kung wala ng ibang paraan para sugpuin o labanan o para dipinsahan ang katotohanan maliban lang sa buhay natin at sa dugo natin o kasama ng ating mga pamilya, lahat ng tools na kinakailangan ay dapat ibigay natin ng todo-todo. Kahit pa buhay natin, kahit pa ang kapalit nito buhay natin, anak natin, pamilya natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, ay dapat natin talagang ibigay. Yun lamang ang tanging kasagutan. Siguro, ilan sa mga mapupulot ang nating aral, unang-una, ay ang adamul khawf minal maut. Ang ibig sabihin nito ay ang walang takot sa kamatayan. Tinuruan po tayo ng Karbala na hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Ano po ang sinabi ni Imam Zainul Abidin, anak po ng Amir Hussein, alaihimassalatu wassalam? Sinabi niya doon sa harap ni Ibn Ziyad, la'natullah alay, sabi niya, abil mauti tuhaddiduni, ya Ibn Ziyad, ako ba'y tinatakot mo sa kamatayan? Ako ba'y tinatakot mo ng kamatayan? Ama alimta annal qatla lana ada wa karamatana syahada? Kumbaga, pinapahiwatig ni Imam Zainul Abidin alaihissalatu wassalam kay Ibn Ziyad na normal lang sa amin ang pagpapatayin ng mga kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Annal qatla lana ada wa karamatana syahada. At ang aming dignidad o honor ay ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang martyrdom. Yan po. Pangalawa, tayo po din ay tinuruan ng Karbala. Tinuruan tayo ni Imam Hussein alaihissalatu wassalam ng endurance or patience, no? O kaya'y forbearance. As-sabr. Sabi po ni Imam Hussein alaihissalatu wassalam, sabran ala qada'ik, ya Rab, la ilaha siwak, ya ghiyas al-mustaghisin. Ya Allah, sabar. Sabran ala qada'ik. Ako'y always sabar para sa iyong qada, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po ang sinabi ng ating mahal, isa sa mga kapatid niya, si Hadrat Sayyidah Zainab alaihissalam? Sinabi po niya, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. Kahit ano pa man ang nangyari, no? Pinagpapatay ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang kuya, ang kanyang pamangkin, ang kanyang kapatid, no? Lahat. وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. Yun lang ang nasagot niya kay Ibn Ziyad la'natullah alayh. Nang tinanong siya, kumbaga pinapalabas ni Ibn Ziyad, ang pumatay sa kuya mo at sa mga kamag-anak mo, lang iba kundi ang Diyos. Kaya kumbaga, Panginoon, ang Allah, ang dapat mong sisihin sa mga nangyayaring ito. O para bang pinapahiwatig kay Hadrat Zainab alaihissalam na Allah ang may kapakanan nito. Kaya sinabi ng Hadrat Zainab, na wama ra'aytu illa jamila. Jamil. Pangatlo po mga kapatid, athikatu billah. Tayo po ay tinuruan ng Karbala, tinuruan ni Imam Hussein alaihissalatu wassalam at ng kanyang mga kasamahan na ang tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tunay na comfort natin, ang tunay na trust natin. Sinabi po ng ating Imam Hussein alaihissalatu wassalam, Ilahi, anta thikati fi kulli karab, wa anta rajai fi kulli shiddah, wa anta li fi kulli amrin nazala bi thikatun wa iddah. Ya Allah, o Panginoon ko,
Ikaw lamang po ang aking katiwala. Ikaw lamang po ang aking trust. Sa lahat ng agony, sa lahat ng karab, sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng mabibigat na problema. Wa anta rajai fi kulli shadda. Yan po, no? Alamin natin ang Imam Hussein alayhi salatu wasalam, no? Hanggang siya lang ang natira mag-isa. Ito lang ang kanyang dala-dala. Ang tanging si kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At wala siyang hope bukod tanging si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, wa anta rajai, ikaw lang aking pinapangarap. Ikaw lang aking gusto, ya Allah. Fi kulli shadda. Ikaw lang aking tatawagin sa oras ng misery o hindrance. No? Wa anta li fi kulli amrin nazala bi thika. At sa lahat ng mga bagay-bagay, sa lahat ng anumang bagay na dumating sa aking buhay, ikaw lang po ang aking kasangga. Ikaw lang po ang aking nilalapitan. Ikaw lang ang aking mapagkakatiwalaan. Tanging bukod, ikaw lamang po, ya Allah, ang aking thika. Yan po ang malaking aral, isa sa malaking aral na tinuro sa atin ni Imam Hussein ay ang tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang ating pagtitiwalaan. Siya lang ang ating hope, siya lang lahat. Lillahi ta'ala, hubban lahu. Pang-apat po, mga mahal naming kapatid, sa mga mapupulatan nating aral ay ang sinabi ni Imam Hussein alayhi salatu wassalam, ang hayhat minadillah. Mas piliin pa ni Imam Hussein alayhi salatu wassalam ang kamatayan, ang martyrdom, kaysa mamuhay ng payapa, mamuhay ng walang dignidad, no? Under sa pamumuno ni Yazid, la'natullah alayhi. Panglima po, gaya po ng sabi, no? Adamul khawf minal maut. Ang hindi dapat kilalanin, kumbaga hindi natin kilalanin ang pamumblema sa kamatayan. Kahit adamul khawfi minal maut, na wala tayong takot sa kamatayan. Dito sa panglima, fahmu a'maq lil maut, a deeper understanding of death. Yan po, mga kapatid. Ang tanging nasabi ng ating mahal na Imam Hussein alayhi salatu wasalam nang siya ipalis mula Madina patungong Iraq, sabi niya sa kanyang mga kasamahan doon, o mga iba niyang kamag-anak, mga sahaba, no? Mga tao doon, kung sino man ang sasama sa amin ay makakamit ng martyrdom. At sino mga ang hindi sasama sa amin ay hindi makakakamit ng victory. Yan po ay sinabi ng ating mahal na Imam Hussein sa mga taga-Madina. Pang-anim po, mga kapatid, ay ang nusratul haq o ang ad-da'mu lil haq, support the truth. Yan po, mga kapatid, ang pang-anim. Pang-pito po, mga kapatid, mula sa mga mapupulutan nating aral sa pangyayaring Karbala o kaganapang Karbala ay ang na hindi pa hulihang lahat para magtaubat ang isang tao. Never too late to repent. Ito po ay nangyari sa, kumbaga, bagong companion o naging bagong kasamahan ni Amir Hussein. Walang iba kundi si Hur Ar-Riyahi, rahmatullahi alayh. Siya po ang kauna-unahang commander na naging, kumbaga, siya yung unang naghadlang sa ating mahal na Amir Hussein na hindi makaabot dun sa nahar, dun sa tubig, mga kapatid, sa ilog ng Euphrates. At sa huli, siya po ay nagbago, pinuntahan niya ang Amir Hussein, at alhamdulillah, kahit sa mga kaunting buhay niya, sa huling yugto ng sandali, no? Sa huling sandali, siya po ay nagtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap ni Imam Hussein, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagtauba. Siya po ay nakipagdepensa sa Imam Hussein at sa mga kamag-anak ni Imam Hussein sa araw na yun, at
Siya po ang naging kauna-unahang shahid na pabilang sa mga syuhada ng Karbala, si Hur ar-Riyahi. Pangwalo po, tayo po ay naturuan ng Karbala ng tinatawag na al-wafa. Al-wafa, kumbaga ang maging loyal. O, tinuruan tayo ng loyalty. Yan po. Isa sa mga companion ni Imam Hussein alayhi salatu wasalam na ito ay dating slave o naging kasama-kasama ng isang sahaba, ng isang sahabi na si Abu Dhar radiyallahu an. Itong pangalan ng taong ito ay si John, no? Tinatawag siyang John. Si John ay hindi po siya Arabo, no? Siya ay Ajam, siya po ay maitim. No, ayon sa ibang riwaya, siya ay maitim. Kumbaga, sa madaling salita, siya po ay ginawa ng isang freeman, isang malayang tao na walang nakapagkokontrol, walang nakapag-ano sa kanya. Siya po ay hindi na isang slave, hindi na isang alipin. Siya po ay inano na pinalis na ng ating mahal na Amir Hussein. Ngunit itong si John bilang loyal sa kanyang amo, sa kanyang amir, sa kanyang maula, sinabi po niya, Yabna Rasulullah, wag mo sanang galon na, no, isipin nyo na ako'y porkit itim ako, hindi ako kasing, hindi mo ako anak, hindi mo ako kadugo, gaya ni Ali Akbar, alayhi salatu wasalam. Ang sabi lang ng ating mahal na Imam Hussein, alayhi salatu wasalam, wag mong sabihin yan, no? Ikaw ay malaya na, lahat na. Ang sabi po ni John, kumbaga iningi niya sa Imam Hussein na ako ay komportabling namuhay kasama ka, ako ay nakidbat, ako ay malaking karangalan sa akin, no? Ngayon ako ay malaya. Tapos sa oras ng kagipitan, kayo po ay aking iiwan. So masakit po 'yun sa John, kay John radhiyallahu anhu rahmatullah alayhi. So bilang pagkaluyal niya sa Imam Hussein alayhi salatu wasalam, siya din po ay naging kabilang sa mga nakipaglaban na tumulong sa Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Yan po ang pagkaluyal ni John. Hindi porket naroon siya sa kaginhawaan sa pamumuhay ng ating mahal na Amir Hussein, siya din ay maginhawa na mumuhay. Tapos sa oras ng kagibitan na kailangan ni Imam Hussein ng tulong, ay hindi siya tutulong. So hindi po ganun si John. Hindi niya po kailanman tinalikuran ang kanyang mahal na Amir Hussein, ang kanyang maula. Siya po ay isa sa mga loyal na follower ng ating mahal na Imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Pang-siyam po, tinuruan po tayo ng Karbala. Tinuruan po tayo ni Imam Hussein kung paano magrida. Gaya po lang sinabi niya doon na ridan bi kadaik. Maulit po natin, ito po ay pang-siyam din na papabilang. Ay ang tanging pleasure lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang minimiti nila. Ang minimiti ni Imam Hussein. At lahat nakikita ng Imam Hussein sa harap-harapan ng kanyang maluwalhating mata. Pinagpapatay ang kanyang kapatid, ang kanyang pamangkin, ang kanyang kasamahan, at mismo ang kanyang mga anak. At lalo na mismo ang kanyang bagong silang, ang Ali Asgar, alayhi salatu wassalam. Anong tanging nasabi lang ng ating mahal na imam? Na saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pangyayaring ito, sa mga ginagawa ng mga taong ito. Pang-sampu mga kapatid, tayo po ay tinuruan ng Karbala kung paano bigyan nating importansya o kung paano natin i-prioritize o bigyan nating awlawiya o preference ang kapwa natin, ang iba sa ating. Sa nangyari sa Karbala, ito po ay nagmanifest kay Hadrat Abul Abbas, kay Hadrat Abul Fadl Abbas alayhi salatu wassalam, anak ni Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib
Si Hadrat Abul Fadl Abbas ay kapatid ni Imam Hasan at ni Imam Hussein. Siya po ang kumuha ng tubig para sa kababaihan, para sa mga bata, sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ano po ang nangyari doon? Siya po ay pinagpapana. Binigyan niyang, mas prioritize niya pa po ang iba kaysa mismong sarili niya. Ganon din po ang nangyari, no? Sa Muslim ibn Aqil nung marating siya sa Kufa, alayhi salatu wassalam, si Muslim ibn Aqil. Kahit kung ating pag-aralan ng kanyang talambuhay, no? Kumbaga, siya yung naging emissary o special envoy o ambassador ng ating mahal na Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Siya po yung naatasang kumpirmahin yung mga pag-pledge, panunumpang katapatan ng mga taong nagpadala ng sulat. Eh, nung mapunta siya doon, kabaliktaran po, no? Siya po ay hinayaan, siya po ay hindi lang hinayaan, bagkus siya ay pinatay. Si Muslim ibn Aqil po, siya po ay parang Imam Ali din, no? Parang tito din niya, para ding mga kapatid niya, na kailanman hindi lumalaban sila ng patas kahit niluloko pa sila ng mga tao. Kahit anong pang mga trickery dyan o mga patibong ng mga kaaway. Dala po nila ang karakter, sifat ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam. Kung tutusin po, madali pong patayin ni Muslim ibn Aqil alayhi salatu wassalam si Ubaydullah la'anatullah alayhi. Ngunit kailanman hindi niya po nagawa yun. Tama nga po ang kanyang pangalan ay hinango sa Islam na isang totoong tunay na Muslim. Sapagkat siya po ay bisita din at ang taong pumunta doon na si Ubaydullah ibn Ziyad doon sa bahay ng isa sa mga follower ni Imam Hussein. Kumbaga, hindi yun nasira. Kung papatayin niya ay masisira ang subhanallah. Pagkat pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utos ng propeta, pinag-utos ng Islam, na ang isang tao, pag bumusita sa iyo, ibig sabihin, ang bisita na yan, ay ikaw ang sagot sa seguridad niya. So, si Ubaydullah ibn Ziyad, kapag may mangyari sa kanya dun, sino ang mababalikan? Sino ang mabiblame? Walang iba kundi ang may bahay, yung may-ari ng bahay, na kung saan mismo si Muslim bin Aqil ay nakiano lang doon sa kanya, no? At sabi po ng ating mahal na Imam Hussein alayhi salatu wassalam, no? Bilang mga tagasunod nila na dapat natin tandaan, lahat po tayo. Kahit mismo ang Amir Mu'minin, may bago po natin sabihin yun, si Amir Mu'minin, binanggit niya po na pag lumaban kayo, laban kayo ng patas. Kahit mga kufar pa ang inyong mga kalaban. Huwag kayong gumamit ng pangluluko o panglilinlang. Ano ang sabi ng kanyang mahal na anak? Ang Sayyidu Shuhada, ang Abu Abdullah al-Husayn alayhi salatu wassalam, Sayyid Shababi Ahlil Jannah alayhi salatu wassalam, inna syi'atana man salimat qulubuhum min ghishin wa ghillin wa dagal. Ang aming totoong mga follower, ang aming mga totoong tagasunod, malaya ang kanilang mga puso mula sa anumang uri o anumang panglilinlang, anumang trickery, anumang ghish, anumang pangluloko, at anumang puot at pangluloko, mga kapatid. Yan po ang tunay na mga tagasunod ni Amir Mu'minin, tagasunod ni na Imam Hussein, tagasunod ng mga ma'sumin, lalong-lalo na ang tagasunod ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, tagasunod ng Imamuz Zaman, azzalallahu ta'ala faradahu sharif. Kailanman ang kafir, hindi nila ginagawan ng panglilinlang. Lalong-lalo na ang kapatid nilang Muslim at lalong-lalo na ang kanilang kamadhab, ang kanilang kapwang kasamahan, ang kanilang kapatid sa akida. Hindi nila kailanman magawang magmanipula o magawang
maglagay ng patibong. Pang-11 po mula sa katuruan ng Karbala, gaya po lang sabi, ay ang pagbibigay halaga, ang alamin, ang significance, ang importansya ng al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Yan po yung pinakaunang layunin na binanggit ng ating mahal na imam, alayhi salatu wassalam. Wa uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar. Ako ay tanging nagdanais lamang na mag-amr bil ma'ruf at an-nahy anil munkar. Mga kapatid, napakahalaga pa itong bagay na ito, itong pang-11 na to, sapagkat kung ang lahat ng panahon natin ay Yazid na at ang bawat komunidad natin ay may Yazid, ang gobyerno ay Yazid din, at ang buong mundo ay Yazid, minarapat pong isatupad ang enjoining the good, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar. Kahit pa buhay natin ang kapalit at ang ating kamag-anak o lahat ng ating pinakamamahal. Buhay natin, kaluluwa natin, dugo natin, anak natin, magulang natin, kapatid natin, relatives natin, asawa natin, kaibigan natin, lahat. Gaya po ng ginawa ng ating pinakamamahal na Sayyidus Syuhada, ang Imam Hussein at ang kanyang mga kasamahan. 12 po mula sa mga aral na ating mapupulot sa pangyayaring Karbala ay ang dapat nasa tamang landas at nasa tamang tools ang gagamitin natin pag mayroon tayong nais na makamit. Use of lawful means to reach a goal. No? Yan po. Kung hindi po tayo nagkakamali, si Umar ibn Sa'ad la'natullah alayh, siya po ay naparamisan na pangakuhan ng pamahalaang Bani Umayyah. No? Itong si Yazid la'natullah alayh at nitong tito niya, si Ibn Ziyad, Ibn Abi. Pinangakuan si Umar ibn Sa'ad la'natullah alayh ng pamumuno, no? Magiging gobernador siya ng Rey. Itong Rey ngayon ay kasalukuyan sa Tehran, no? Lapit lang dito, no? Mga about 2 hours. So kung tingnan niyo yung Tehran ngayon, mashallah. Sa panahon na yun, ang Tehran na napaka-lawak, napakaganda, Shahri Rey. At lahat ng mga lumalabas din na mga ulama, no? Mga sikat na mga alim ay tinatawag na Ar-Razi. Yan po ay sa Shahri Rey. Ngayon, siya po ay sakop ng Tehran. Tinatawag na Tehran. Ang sabi ni Imam Hussein kay Umar ibn Sa'ad, kailanman hindi mo makakamit ang pamumuno o ang pagiging gobernador mo doon sa Shahri Rey. Sapagkat ang iyong ginamit para makamit ang layunin na yun ay masama. Kumbaga, napakalinaw ng Quran, napakalinaw ng mga hadis. Kung nagtanim ka ng masama, ang bunga niya ay masama. So sa pamamaraang masama ay kailanman hindi mo makakamit ang iyong layunin. Hindi ka makakarating diyan sa pinapangarap mo maging gobernador ka. Yan po ay sinabi ni Imam Hussein alayhi salatu wasalam kay Umar ibn Sa'ad la'natullah alayh. Mga kapatid, sa pinakauli, babanggitin po natin na actually na hundred o thousands na mga hikmah, na mga wisdom ang ating pupulotang aral sa Karbala mula sa Imam Hussein at sa mga kasamahan niya. Ngunit atin pong tatapusin dito ang ano yung pinakahuling makuha nating aral. Ito po ay tumutukoy sa mga kababaihan, sa ating mga ina, sa ating mga kapatid, sa ating mga asawa at mga anak, na kung paano ang Hadrat Zainab alayhisalam nakasaksi sa kaganapang iyon. No? After ng Karbala, sila po ay binihag. Akalay mo, apo, anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
kinaftib po, no? Ipinahiya sa madla. Mula Karbala hanggang Kufa, mula Kufa hanggang Damascus, Syria. So, nandiyan din sa mga lecturers, no? Sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa mga ulama natin, na lagi po yan nakukwento nila ang pangyayaring naganap doon sa Syria. Ang paghaharap ng Hadrat Sayyida Zainab alayha salam at ang kanyang pamangkin na si Imam Zainul Abidin As-Sajjad alayhi salatu wassalam sa harap ni Yazid la'natullah alayhi ila Ibn Ziyad la'natullahi alayhim ajma'in. At mayroon din po mga movie o film o pelikula patungkol dyan. No? Napakaganda pong panurin po yan, mga kapatid. Yan po. Lahat po tayo doon sa panahon na yun, kung nanuroon tayo po, at kahit naririto tayo, makikita po natin ang mga kwento nila, ano yung kaganapan nila. Kaya minarapat pong alamin natin, bigyan halaga itong mga kaganapang ito. Lahat po ay may role tayo. Kung ama ka, tingnan mo yung kalagayan na Imam Hussein at ang mga kasama niya may mga anak din. O kung ikaw yung kapatid, lahat po tayo may role sa bawat anggulo ng ating buhay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.